IFM. Parati natin sinasabi na walang permanente dito sa mundo. Lahat ng bagay ay nagbabago. Pwedeng sa mabuti, pwede rin sa mas ikakagulo pa. Ganon din sa mga tao. May nagbabago, may hindi. Pero minsan, kahit ilang taon na ang lumipas, ganon pa rin sila. Walang pinagbago. At masasabi ko na nabibilang ako doon sa pangatlo. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Andre. Avid fan ako ng Dear IFM simula pa nung pinakaunang araw niyong umere sa radyo. Gabi-gabi ako nakikinig at kahit sa YouTube at Spotify, nakasunod ako sa inyo. Naaliw kasi ako sa mga kwentong napapakinggan ko kaya sabi ko gusto ko rin maging parte ng programa niyo. Kaya heto, naglakas loob na rin akong magpadala ng kwento sa mismong Facebook page ninyo. Simpleng kwento ng pag-ibig lang naman tong isishare ko sa inyo. Nagsimula ito noong nasa college pa lang ako. Ito yung panahon kung saan sobra akong na-in love sa isang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Kaitlyn. Salamat, natapos din ako. Uy, Andre, okay ka lang ba dyan? Oo naman, okay lang. Tapos ka na ba? Oo, sa wakas. Alam mo, hindi mo naman ako kailangang hintayin eh. Okay lang ako mag-isa. Tapos ano? Tatawagan mo na lang ako bigla para magpasundo. Kasi kinukulit ka na naman ng baliw mong ex. Hindi na okay lang sa akin na maghintay. Sa bagay. Pero alam mo, feeling ko, moved on na yun sa akin. More than a week niya na akong hindi kinukulit eh. Syempre, nandito ako, no? Hindi talaga lalapit yun. Actually, alam mo, takot kaya yun sa'yo. Nasabi nga niya sa akin na hindi daw siya makaporma sa akin noon kasi parati kitang kasama. Pero yun, natatakot sa'yo. Sa tangkad mo daw baka isang pitik mo lang daw tatalsik na siya agad. Nako, ngayon siya wag magpakita sa akin dahil patatalsikin ko talaga siya. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha nun magloko. Basagin kong mukha nun. Ikaw, tama na, okay na. Awat na, okay? Moved on na ako sa panloloko niya. Tsaka, happy na ako sa buhay ko ngayon. Yan, very good. O ano, okay ka na dyan. Tara na, hatid na kita sa inyo. Pupunta pa ako sa bookstore May mga bibilhin pa ako tapos dadaan pa ako ng grocery kasi wala na akong supply sa apartment ko. Gusto ko sana sa weekend kaso feel ko tatama rin ako Kaya ngayon ko na lang gagawin. 4:00 pa lang naman. Sige. Samahan na lang kita. Uy, ano ka ba? Okay lang no, nakakahiya na sa'yo. Baka mamaya may gagawin ka pa Ayos lang ako. Saka kailangan mo ng taga-bitbit, di ba? Dala ko naman yung sasakyan ko Uy, teka lang. Sure ka ba? Okay lang sa'yo? Oo nga. Alam mo, ilibre mo na lang ako ng merienda. Dun, sasaya na ako nun. Okay, sige fine. Kaya ko naman yun. Nakauwi din. Buti na lang hindi tayo inabutan ng traffic, no? Teka, magkano nga pala yung pinanggas mo? Babayaran ko. Ang babayaran ka dyan. Wala okay na yun. Uy, ano ka ba? Ang mahal ng gas ngayon, no? Oo, okay na yun. Ano ka ba? You're such an angel. Thank you, ha? Oo na, sige na. You're welcome, ha? Dami mo namang binili ngayon. Sigurado ka bang lahat ng libro na yan gagamitin mo? Oo, no? Kilala mo naman ako Hindi ako basta gumagawa ng simpleng project lang. Pagkakagastusan ko talaga para makakuha ko ng mataas na grades. Dapat, the best. Ang problema ko nga lang ngayon sa dami ng gagawin ko hindi ko na alam kung ano yung uunahin ko. Major subjects ko pa lang Kulang na yung 24 oras. O edi tutulungan kita sa pagre-research, taga-bitbit, taga-cheer. Sige lang. Kahit anong tulong yung kailangan mo, sabihin mo lang sa akin. Uy, alam mo ikaw, masyado ka nang mabait sa akin. Ano ka ba? May sarili ka ring grades na kailangan mong isipin, no? Graduating na tayo next year. Minsan talaga, hindi ko alam kung sino ang priority mo Yung sarili mo bang makagraduate? O ako? Pwedeng both.
Pero ayos lang naman, kaya ko naman lahat ng yun eh. Mas masaya kaya kapag may kasama kang nag-aaral at saka gumagawa ng mga requirements. Okay, fine. Sige, ganito ha. Magtulungan na lang tayong dalawa. Ayoko naman na ako lang parati yung tinutulungan mo. Siyempre, gusto ko tutulungan din kita. Oh, talaga? Oo naman no. Kahit ano pa yan. Sige lang, okay lang. Kayang-kaya kitang tulungan. Sa bagay, lahat naman kayang-kaya mo. Kaya nga running for magna cum laude ka, di ba? Usus! Ito naman, binula mo pa ako. Ano ka ba no? May contribution ka rin dun. Ikaw kaya ang parating nagre-review sa akin kada exam. Mga idol, ilang taon na akong in love kay Caitlyn. At syempre, hindi niya yon alam. Bakit? Simple lang. Torpe ako. Kahit kasi magkaibigan kaming dalawa, hindi ko pa rin masabi ang totoong nararamdaman ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi noon, hindi pa yun ang tamang oras para magtapat sa kanya. Isama pa na natatakot ako na baka layuan lang niya ako sa bandang huli. Mga idol, si Caitlyn yung tipo ng babaeng kayang makihalubilo kahit kanino. Maganda, masayahin, charming. Matalino din at masipag mag-aral. At higit sa lahat, siya yung tipo ng kaibigang maasahan mo sa lahat ng bagay. Siya ang dream girl ko. Ang babaeng pinapangarap kong mapa sa akin. Pero na-stuck ako sa friend zone. Kung saan alam ko na kahit anong gawin ko, kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Oh, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. May tinapos lang akong research. Bakit pare? May gagawin ka mamaya. Tara, laro tayo sa bahay. May bago akong biniling laro. Subukan natin. Talaga? Oo. Hindi ko pa alam eh. May kailangan kasi akong tapusin. Ito naman, parati na lang ako tinatanggihan nito eh. Sige na. Weekend naman bukas eh. E di bukas mo na lang gawin yan. Oo na, sige na nga. Alam ko namang hindi mo ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag eh. Yun! Oh, dala mo yung sasakyan mo, di ba? O, bumili na rin tayo ng pagkain para habang naglalaro. O, yung tumitibog tayo. Oo, sige. O basta ikaw magbabayad. Ako na nga magmamaneho eh. Pero pagdating kay Caitlyn, kulang na lang. Buhatin mo yun habang naglalakad. Huwag kang epal, ganun talaga. Asus! Hindi mo nga ginagamit yung chance mo eh. Chance, sinasabi mo dyan. Single si Caitlyn, di ba? Pwede mo nang ligawan yun. Oy, hindi ako kagaya mo na porket single yung babae, sasalakayin mo na agad. Saka, ano ka ba, hindi ganun kadali yun. Espesyal na babae si Caitlyn. Special na babae si Caitlyn. Tapos hayaan mong maunahan ka na naman ng iba. Ina mo talaga pagdating sa kanya. Hindi pagiging mahina yun, no? Tawag doon, perfect timing, ha? Ha? Ba't naman ako susugod ng hindi handa? At saka, sabi niya sa akin, wala pa siyang balak na mag-boyfriend ngayon. Syempre, kailangan kong respetuhin yun. Ay, nako. Hindi mo ginagamit ng mabuti yung advantage mo. Ang weak mo, bro. Weak ka. Oo na, sige na. Umalis ka na nga lang kung wala kang matinong sasabihin sa akin. Sige bahala ka. Sanay ka namang magbuang tanga at maghintay sa wala sa kanya, basta ako binigyan kita ng tips. Kung ayaw mong tanggapin, bahala ko dyan. Sige na, oo na. Umalis ka na, iniistorbo mo lang ako eh. Hoy, mamaya baka makalimutan mo na naman. Oo na, sige na. Magkikita muna kami ni Caitlyn tapos dediretso na lang ako sa inyo. Uy, paano yung pagkain natin? Bibili tayo, basta ako na bahala mamaya. Sige na, umalis ka na, nag-aaral pa ako eh. Sigurado kang yan lang yung gusto mo? Sige na, mag-order ka na. Libre ko naman eh. Ano ba? Okay nga lang. Busog na ako sa ganito, no? Tsaka hindi mo naman ako kailangan ilibre eh. Alam ko kasing malungkot ka ngayon dahil alam mong may bago ng girlfriend si Chris. Huh? Malungkot? Hindi Alam mo, wala na nga akong pakialam sa kanya. Di ba minahal mo talaga yun? Oo. Pero hindi ibig sabihin nun, masasaktan lang ako na masasaktan habang buhay dahil break na kami. Moved on na ako sa kanya. Alam mo, matagal na actually.
Ang bilis mo naman mag-move on. Kasi pinili kong mag-move on, okay? Ayokong magmukha akong kawawa, no? Saka isa pa, hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Sabi ko nga. Mabuti naman kung ganon. Kaya sa susunod, suriin mo ng mabuti yung mga nanliligaw sa'yo. Hindi yung nagawan ka lang na mabuti. In love ka na agad. Ay, grabe naman. Totoo naman eh. Nakakailang boyfriend ka na ngayon. Ang dami na, di ba? Hoy, kahit na marami akong naging boyfriend, hindi ko naman basta-basta binibigay yung sarili ko sa kanila, no? They can look, but no touch. Yun ang rule. At never kong ginawang priority ang lalaki. At ikaw, ganun ka din dapat. Ba't naman napunta sa akin yung usapan? Paano naman kasi, no? Puro ako na lang sinasamahan mo. Hindi ka ba nagsasawa sa mukha ko? Hindi. Saka masaya naman ako na ikaw yung kasama ko, no? Gets ko yon. Pero Andre, ano ka ba naman? Malapit na tayong graduate ng college. Wala ka pa rin nagiging girlfriend. Feeling ko nga, kaya walang nagkakagusto sa'yo kasi akala nila ay ako yung girlfriend mo. Paano? Parating ako na lang yung kasama mo. Oh, ano namang mali dun? Huy, ano ka ba? Magkaroon ka rin naman ng sarili mong mundo. Okay lang naman sa akin eh. Katulad niya, no, tinan mo, anong oras na? Sandali mag-aalas 6 na. Ay wow, Ng gabi. sinagot yung tanong. Talaga mang ganun. Diba ang sabi mo kay BJ, pupunta ka sa bahay nila para maglaro kayo bago mag-5. Ay, oo nga pala. Putik patay. Tinan mo? Sige na, tawagan mo na. Siguradong hinihintay ka na nun. O sige, sandali wait lang ha. Ano na? Nasaan ka na? Sorry. Nawala sa isip ko magkikita pala tayo. Kasama ko kasi si Caitlyn ngayon eh. Ano pa nga ba? Lahat naman nakakalimutan mo maliban sa kanya. Ito naman, nagtampo agad. Ihatid ko lang siya sa bahay nila tapos didiretso na ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, may dala na akong pagkain. Sigurado ka dyan, ha? Sigurado ka dyan. Gusto ko ng pizza, soft drink, saka yung gusto ko dessert. O sige, mga 7:30 nandyan na ako. Buti na lang naalala mo. Ikaw talaga? Makakalimutin ka na. Alam mo, alikan na para magkaroon ka naman ng ibang kasama maliban sa akin. Mga idol, kay Caitlyn lang umiikot ang college life ko. Siya ang mas madalas na kasama ko sa lahat ng oras at para bang nasanay ako na parati na lang siyang nandyan sa tabi ko. At dahil doon, mas lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Before graduation, nagplano akong umamin sa kanya noon pero sa kasamaang palad, hindi ko nagawa. Dumami ang mga responsibilities namin dahil, syempre, graduating. And after graduation, all of a sudden, bigla na lang kaming nawalan ng communication sa isa't isa. Sinubukan ko pa siyang i-reach out noon pero parang tadhana yata ang nagsasabi na mag-move on na ako. Mga idol, lumipas ang 10 taon na hindi man lang nawala sa puso at isip ko si Caitlyn. Nagkaroon naman ako ng ibang karelasyon, pero wala. Siya pa rin talaga ang hinahanap-hanap ko. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman na matanda na pala talaga tayo eh. Hindi ko napansin na 10 years na pala tayong graduate. 10 years ka na rin kasi puro pasarap sa buhay. Grabe naman to! Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring matinong ipon. Alam mo, kinausap ako ng mama mo kanina. Pinagsabihan ka. Lahat daw ng sweldo mo napupunta sa pagpapaayos ng motor. Ano bang gusto mong gawin doon? Hoy, pinaghihirapan ko naman yun. Tsaka may ipon ako, no? Ano mang oras, pwede na ako magpakasal. Kasal ka dyan. Wala kang babaeng sumiseryoso sa'yo eh. Kung makapagsalita to, ba't may girlfriend ka ba? Wala naman ah. Paano? In love ka pa rin doon sa first love mo. Che, nahimig ka nga dyan. Uy bro! Bro, si Caitlyn yun di ba? Ano ba? Tumigil ka nga. Seryoso ako, tumingin ka doon yun sa may pinto oh. Siya yun di ba? Saan ba? Ayun oh, yung naka-red na babae na sobrang sexy. Wow! Ang laki ng pinagbago niya. Si Caitlyn ba yan?
Andre! Hello! Caitlin! Ikaw nga! Grabe. Hindi ako makapaniwalang ikaw pala yan. Ang laki ng pinagbago mo. Mas lalo kang sumeksi. Uy! Hi BJ! Uy! Grabe naman kayo sa comment nyo sa akin. Ganun ba ako kapangit nung college? Uy, hindi naman. Sadyang nakakapanibago lang. Pero ang ganda mo ngayong gabi, ha? Thank you Uy, sama kayo mamaya ha. May after party daw. Kasama sina Axel sa bar daw. Yun! Walwalan hanggang madaling araw! Of course! Uy, Andre, sumama ka ha. Tagal na nating hindi nagkita, kaya marami kang utang na chika sa akin, okay? Oo, sige. Sasama ako. Buti naman. Teka lang ha, babatiin ko lang si Leslie. See you later! Uy! Uy, Yung mata mo. Baka naman matunaw nang wala sa oras si Caitlin. sira. Nagulat kasi ako. Ang laki kasi ng pinagbago niya. Grabe si Caitlin, oh. Halatang nag-e-enjoy. Papaupuin ko na nga. Iba na tingin sa kanya ng mga lalaki. Huwag kang KJ. Kaya ni Caitlin ang sarili niya. Sabi nga niya, kada Friday, laman siya ng mga club. Kaya alam na niya ang pasikot-sikot sa mga ganitong lugar, pre. Kahit na ano. Sus, kumalma ka nga at mag-enjoy ka naman. Kanina ka pa nakaupo dito eh. Hindi ka man lang nakikisali sa amin. Doon tayo sa gitna. Ayos lang ako dito. Hindi lang kasi ako sanay sa mga ganitong lugar kaya nandito lang ako. Nakaupo. Tamang inom lang. Hindi talaga ako mapakali. Alam mo, konti na lang, mababastos na siya dun, oh. Kasi baka magalit yan kapag pinigilan mo. Bantayan mo na lang para kapag may humipo talaga doon mo pwedeng respakan. O yan na. O tumigil na sila sa pagsasayaw. O napagod na siguro. Ay, grabe! Ang saya talaga mag-club. Teka, ubus na yung drinks natin, oh. Teka, mag-order pa ako. Saglit lang. Ako na bahala dyan. Oh, isama mo na rin sila Leslie, ha? No problem! Diyan lang muna kayo. Ayan, sige. Ay, naku. Napagod ako dun, Teka nga, Andre, ano na? Ano, buong gabi ka lang nakaglue dyan sa upuan, ganun? Come on, have some fun! Tara! I'm good. Inom na lang ako dito. Paka-boring mo naman. Alam mo, dapat sa'yo gumalaw-galaw. Boring pag inom ka lang ng inom. Ano na, tara na, dali. Tara, dun tayo sa gitna. Dali na, tuturuan kita ng mga moves ko. Tara. Wag na, ayos lang ako dito. Okay, fine. Ikaw ang bahala. Pero alam mo, sayang ang gabi mo kung hindi ka mag-e-enjoy. Basta ako, iinom ako ng iinom. At sasayaw ako ng sasayaw na parang walang tomorrow. Let's go! Woo! Mga idol, nagulat ako sa pagbabago nakita ko kay Caitlin. Medyo gumagawa na talaga siya noon ng kalokohan pero hindi tulad nito. Nakita ko kung paano siya magpakalasing at sumayaw sa dance floor kasama ng ibang lalaki. Hindi ako makapaniwala kung gaano kalaki ang pinagbago niya. Pero kung tatanungin niyo ako kung na-turn off ba ako sa kanya, masasabi kong hindi naman. Sa katunayan nga niyan, na-challenge ako. Alam ko kasi na nandoon pa yung dating Caitlin na nakilala ko noon. At ngayong nagkita na kami, susubukan kong ibalik siya sa dati. Malay natin, baka ngayon pa lang ako magkakaroon ng pagkakataon sa puso niya. Mga idol, nagkaroon nga ako ng pagkakataon na makilala ang bagong Caitlin. Kahit na hirap akong tanggapin yon, pinili ko pa rin yakapin ang pagbabagong iyon. Gusto ko lang kasing malaman kung ano ang nangyari sa loob ng 10 taon kung bakit siya naging ganon. Salamat.
Nakalanghap din ng sariwang hangin. Uy, anong ginagawa mo dito sa labas? Ay, Caitlin, nagpapahangin lang. Masyado na kasi ako naiingayan dun sa loob eh. Ikaw ba? Ito, magyoyosi lang. Tsaka magpapahangin na rin. Teka nga, kasan pa yung yosi ko? Wala dito sa bulsa ko. Ay, ayan, ito. Bakit? Nagulat lang ako na naninigarilyo ka na pala ngayon. Kailan ka natuto? Nung nag-umpisa ako magtrabaho, halos lahat kasi ng katrabaho ko nagyoyosi. Sinubukan ko hanggang sa yun, nagustuhan ko. Hindi mo ba alam na masama yan sa katawan? Maraming sakit na pwede mong makuha dahil dyan. Relax. Alam mo, tulad ka pa rin ng dati. Masyadong safe. Ano namang masama doon sa pagiging safe? Hindi mo may enjoy ang buhay kung parati kang safe. Kung parati kang sumusunod sa mga rules. Mas natututo ka kung hahayaan mo yung sarili mong magkamali. Ma-experience yung mga bagay na hindi mo na-experience. Sa bagay. Nagulat lang ako dahil ang daming nagbago sa'yo. Dati kasi, hindi ka naman ganyan. I mean, alam mo kung paano magsaya pero hindi ganyan. Na ano, wild, adventurous, bad girl. Andre, people change. Pero, fine, sige, gets ko naman kung bakit ka nagulat. Hello, 10 years kaya tayong hindi nagkita at nag-usap. Alam mo, hindi mo kasi ina-accept yung friend request ko eh. Nagbago ka na rin ng number. Kaya, di ko na rin alam kung saan ka hagilapin. Sorry, naging busy lang. Alam mo na, dahil sa trabaho. Aya mo na yun, nakita naman na ulit tayo eh. Yeah. At ibang-ibang Caitlin yung nakikita ko ngayon. So ano ibig mo sabihin? Hindi mo to gusto? Kasi kung ayaw mo, hindi ko naman ipipilit yung sarili ko sa'yo eh. Andre, kilala mo ko. Kapag ayaw sa akin, hindi ako namimilit. Uy, hindi naman. Alam ko naman na hindi pa nawawala dyan yung Caitlin na nakilala ko noon. Medyo may nagbago lang pero sigurado akong nandyan pa rin yan. At ngayon nagkita na tayo ulit. Siyempre, hindi ko na palalagpasin yung pagkakataon na makasama kita ulit. Kaya kong tanggapin kung ano yung nakikita ko sa'yo ngayon. Mga idol, ginawa ko nga ang sinabi ko kay Caitlin. Nasisiguraduhin ko sa kanyang hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay ulit sa akin ng panahon. Halos kada weekend, sumasama ako kay Caitlin sa mga galaan niya. Nag-iba din ang trip niya. Kung dati, okay na sa kanya yung tamang tambay lang, ngayon, mabilis siyang mainip. Gusto niya kung saan-saan siya nakakarating. At syempre, nandyan ang mga bisyo tulad ng alak at paninigarilyo na kung kaya ay gusto ko sanang ialis sa kanya. Thank you sa pakape ha. Ever since nung nagtrabaho ko, addict na ako sa kape. Ako rin. Dati parehas naman tayong hindi mahilig sa kape, di ba? Pero ngayon, wala na. Kape na yung dumadali sa mga ugat natin. True. Nga pala, ano pa bang gusto mo kainin? Mahilig ka pa rin naman siguro sa cakes, di ba? Diet ako ngayon eh. Pero ikaw, kung gusto mong kumain, okay lang naman. O sige, mamaya na lang. Nga pala, pumunta ako kahapon sa campus. Ang dami na palang binagbago dun, oh. Pati yung mga pinagtatambayan natin nun, wala na. Talaga? Tagal ko na rin kasing hindi pumupunta dun eh. Kahit nung nag-aaral pa si Mika. Naalala ko tuloy yung gumagawa tayo ng mga requirements. Kulang na lang, matulog na tayo dun sa library. Nga pala, nakasulubong ko si Ma'am Sanchez. Akalain mo naalala niya pa ako? Alam mo, hinahanap ka niya sa akin. Ang simple lang ng buhay natin nun dati. Alam mo, ang babaw lang ng kaligayahan natin nun. Yung tipong sabay tayong gagawa ng mga requirements tapos
Tamang food trip lang kung saan-saan. Hmm. Simpleng siomay lang, masaya na tayo. Paano, madalas? Nauubusan na tayo ng pera eh. Ano, gusto mo punta tayo ng campus, no? Tara. Uy, Caitlyn. Nakikinig ka ba? Panay naman chat ka dyan, oh. Oo, nakikinig ako. Tumatango nga ako, di ba? Sige lang, kwento ka lang dyan. May nire-replyan lang ako. Hindi ka nakikinig. Alam mo, panay cellphone kasing inatupag mo eh. Ngayon na nga lang tayo nakapagkwentuhan. Hindi pa sa akin ibibigay yung atensyon mo. Paano ba naman? Nakakainip kasi ang kanikwento mo eh. Alam mo, hindi ko gets kung bakit kailangan natin balikan yung mga yun. Tapos, inaya mo pa akong pumunta sa campus. Ano magagawin ko dun? Di pupuntahan natin yung mga tinatambayan natin noon. Oo, ano, bakit naman? Para alalahanin yung nakaraan. Yung mga dating tayo. Ano ka ba, Andre? Wala lang naman sa akin yun eh. Kung sa'yo espesyal, hindi mo makakalimutan ganun. Sa akin wala, okay lang, ayos lang. Hindi espesyal sa'yo? Bakit? Alam mo kung ako may pagkakataon na balikan lahat, babalikan ko. Ikaw nga yung highlight ng college life ko eh. Ako talaga? Ilan mo nga ako? Ikaw nga. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin namang pinagbago. Ikaw pa rin yung gusto ko. Ikaw pa rin yung pinapangarap kong babae. Seryoso ka ba dyan? Andre, 10 taon na yung dumaan. Ako pa rin talaga yung gusto mo. Ang dami nang nangyari oh. Ang dami nang nagbago sa atin. Sige nga, paano mo nasabing mahal mo pa rin ako? Imposible kasi yun eh. Ang tagal mo na akong hindi nakasama, hindi nakausap. So paano ka naman mai-inlove sa isang tao na sa haba ng panahon hindi mo man lang narinig yung boses? Ewan ko. Di ko alam. Basta, ang alam ko, simula nung magkita tayo ulit, bumalik lahat. Andre, ibang Caitlyn na ang nasa harapan mo ngayon. Baka sa dating Caitlyn ka pa rin in love, pero yung kung ano ngayon ako? Posible. Alam kong nandyan pa rin yung Caitlyn na minahal ko noon. At kaya ko ding mahalin yung Caitlyn na nasa harapan ko ngayon. Papatunayan ko yan sa'yo. Mga idol, alam ko na sasabihin nyo na maling ipagpilitan ko ang nakaraan kay Caitlyn. Mali na ibalik ko siya sa dating siya. Pero hindi ko mapigilan. Kasi sabi ko, baka naman pwede. Baka kapag parati niya akong kasama, bumalik kami sa dati. At magawa ko ang mga sana nagawa ko noon. Kaso nga lang, may natanggap akong balita na hindi ko nagustuhan. Isang balita na nagpaguho ng lahat ng pangarap ko sa aming dalawa ni Caitlyn. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala. Bakit hindi mo man lang sinabi? Last week lang naging kami. Kami ni Lucas. Bakit hindi mo sinabi na may nanliligaw na pala sa'yo? Bakit? Kailangan ko pa bang sabihin yun sa'yo? Aba dapat lang. Dahil nanliligaw ako sa'yo. Kakalaruhin ko lang ah. Ikaw ang nagsabing manliligaw ka. Wala naman ako sinabing pumapayag ako eh. Kaya ba iniiwasan mo ako? Ilang linggo mo na akong hindi kinakausap. Kapag aayain kita, lagi mo sinasabi na busy ka. Tapos hindi mo sinasagot yung mga tawag at chat ko? Gusto mong malaman yung totoo? Oo. Iniiwasan kita. Kasi naiinis ako sa'yo. Naiinis ako sa atensyon na binibigay mo sa akin. Lahat na lang ng gusto ko sinusunod mo. Kung nasan ako, nandun ka rin. Andre naman, hindi ka ba naaawa sa sarili mo, ha? Para ka lang nung college tayo eh. Buntot ka ng buntot sa akin. Ano gusto mong gawin ko? Natural, nililigawan kita eh. Yun yung paraan ko para ipakita sa'yo na mahal kita. Yan! Isa pa yan! Akala mo lang na mahal mo pa rin ako pero hindi mo ako mahal, gets mo ba? Hindi ako yung mahal mo! Yun yung Caitlyn na nakilala mo noon. Ano ba? Ginagawa ko naman lahat para mahalin mo ako, di ba? Para patunayan ko sa'yo na hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam mo kung ano mahirap sa'yo, Andre? Bumuo ka ng image ng isang dream girl mo na lahat ng katangian na gusto mo sa isang babae nilagay mo doon.
dahil ako yung unang minahal mo, ako ang nilagay mo sa image na yun. Kaya hindi mo nakikita na yung ginagawa mo sa akin, nakakasakal at nakakainis na. O sige! Gusto mo ako magbago? Fine! Gusto mo ako maging kasing adventurous mo? Sige! Gusto mo rin ba akong uminom, manigarilyo? Gabi-gabing nasa club? Walang problema! Pwede ba? Alam mo, ayaw ko ng ganun. Hindi ka na in love sa akin. In love ka na dyan sa imahe na binuo mo sa isip mo, and please lang, Andre. Please lang. Tigilan mo na ako. May boyfriend na ako. Pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Andre! Gising ka na, hindi na tayo tulad ng dati. Magkaibang tao na tayo ngayon, kaya please lang oh. Please lang. Huwag mo nang ibalik kasi wala ka naman nang ibabalik. Kalimutan mo na ako. Ayaw na kitang makita. Magkanya-kanya na lang tayo. Magkaroon ka ng sarili mong mundo na wala ako. Please lang, Andre. Please lang. Kalimutan mo na ako. Mga idol, totoo nga ang sinasabi nila. Hindi mo mababago ng tuluyan ng isang tao base sa imahe na gusto mo. At higit sa lahat, kapag hindi para sa'yo, kahit ano pang gawin mo, hindi magiging sa'yo. Kahit masakit at mahirap, pinakawalan ko si Caitlyn. Dahil wala, talong-talo na ako. Sa umpisa pa lang pala, wala na talaga akong pag-asa. Sa loob ng 10 taon, niloko ko ang sarili ko na darating ang isang araw na magiging masaya ako kasama siya. At kaya pala kami nagkitang dalawa ay para ipaintindi sa akin na hindi siya magiging akin. Ilang taon na rin na lumipas at okay na ako ngayon. Kahit na hindi kami nagkatuluyan ni Caitlyn, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Dahil kahit ano pa man ang mangyari, alam kong totoong pagmamahal ang naramdaman ko sa kanya. Maraming salamat sa Dear IFM at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Sana ay patuloy pa kayong pagpalain ng Panginoon at makapagbigay pa ng mga magagandang kwento na kapupulutan namin ng aral. Hanggang dito na lang. Andre.